Lucas chapter 12, magmula verses 22 o 13, talinghaga ng mayamang hangal, hanggang verse 34, titignan po natin para sa ating Sunday School. Gagawin po natin magaan. Sige po, Lucas chapter 12, verse 13, basahin po natin. Sinabi sa kanya ng isa sa maraming tao, "Guro, sabihin mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana." Subalit sinabi niya sa kanya, "Lalaki, sino ang nagtalaga sa akin upang maging hukom o tagapamahagi sa inyo?" Sinabi niya sa kanila, "Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian." Nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinghaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Inisip niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko sapagkat wala akong paglalagyan ng aking mga ani?" Sinabi niya, "Ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka." Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?" Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Verse 22, "At sinabi niya sa kanyang mga alagad, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot, sapagkat ang buhay ay higit kaysa pagkain, at ang katawan ay higit kaysa damit. Pansinin ninyo ang mga uwak, hindi sila naghahasik ni gumagapas man, sila'y walang imbakan ni kamalig man, subalit sila'y pinapakain ng Diyos. Gaano pang higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? At sino sa inyo na sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang oras sa haba ng kanyang buhay? Kung hindi nga ninyo magawa ang ganoong kalit na bagay, bakit mag-alala kayo tungkol sa mga ibang bagay? Pansinin ninyo ang mga liryo. Excuse. Kung papaano silang tumutubo, hindi sila nagpapagal o humahabi man, subalit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagbihis na gaya ng isa sa mga ito, mga lilis. Ngunit kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itatapon sa pugon, gaano pa kaya kayo na kanyang damitan o kayong maliliit ang pananampalataya? At huwag ninyong laging hanapin kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong iinumin, at huwag kayong mabalisa, sapagkat ang mga bagay na ito ang siyang hinahanap ng lahat ng mga bansa sa sanlibutan. At nalalaman ng inyong Ama na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Subalit, hanapin ninyo ang kanyang kaharian at lahat ng bagay na ito ay ibibigay din sa inyo. 32, "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat nakakalugod sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian, kaligtasan. Ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian at kayo'y magbigay ng limos. Gumawa kayo para sa inyong mga sarili ng mga supot na hindi naluluma, ng isang kayamanan sa langit na hindi nauubos,
na dooy hindi lumalapit ang magnanakaw o naninira ang mga bukbok, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan ay naroon din naman ang inyong puso. Tayo po ay mag-pray. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na pag-aralan namin, Panginoon, kung paano mo po dinisenyo ang salapi. Gusto po namin gamitin ito na nakaayon sa iyong kalooban, Panginoon. At malinaw ang iyong mga salita patungkol dito. At ikaw po ang magbigay ng wisdom at mag-lead sa amin, Panginoon, para sa luwalhati ng iyong pangalan. Kung matagal na po kayong nandirito, pagkalipas ng 5 taon, 5 taon na po tayo na nag-aaral ng salita ng Panginoon. Ngayon pa lamang natin pag-aaralan ang patungkol sa pagkakaloob. So gusto lang nating i-differentiate ang ating ginagawa sa ginagawa ng ibang mga relihiyon na every Sunday ay nagpaparinig o kaya tinutulak yung mga tao na magkaloob. Sa ating pag-aaral, makikita po natin na hindi lamang tungkol sa pera ang buhay ng isang mananampalataya. Kaya naman hindi palaging pera. At sa atin, pagkalipas pa lang ng 5 taon, ngayon pa lang natin ito pag-uusapan. At sa kabilang banda naman, dahil tayo ay mananampalataya, gusto nating malaman kung ano ang kalooban ng Panginoon patungkol sa salapi. At gusto nating maging matapat at maluwalhati ang Panginoon, kaya merong ganitong klaseng pag-aaral. At makikita po natin na ang pagkakaloob, makikita po natin, hindi lang ito simpleng nagbibigay ka ng pera sa offering. Meron itong malalim na implication sa ating buhay pananampalataya. Actually, pwede nating sabihin sa ating pag-uumpisa, ang pagkakaloob ay bunga lamang ng ating spiritual maturity. Bunga lamang ng ating spiritual maturity. Kaya naman, napaka-importante na makita po natin na hindi po kailangan ng Panginoon ang ating mga salapi. Kayang isulong ng Panginoon ang kanyang kingdom na hindi tayo nag-aambag. Makikita po natin sa ating pag-aaral na kailangan natin ang magkaloob kasi kailangan natin mag-grow. At hindi tayo pwedeng mag-grow na hiwalay po sa pagkakaloob natin sa Panginoon. So titignan po natin ang dalawang magmula verse 13 hanggang 34 na ang isang warning ng Panginoon, mag-ingat kayo laban sa lahat ng uri ng kasakiman. Mag-ingat at magbantay kayo laban sa lahat ng uri ng kasakiman. Merong isang preacher ang nagsabi, sa kasalanang kasakiman lamang ginamit ang salitang mag-ingat kayo at magbantay. Hindi ito sinabi sa kasalanang, halimbawa, ng adultery. Walang sinasabi ang Bible na mag-ingat at magbantay kayo laban sa kasalanan ng pangangalunya. Ang reason po ay ganito. Kapag gumagawa tayo ng adultery, alam mo na ginagawa mo ang kasalanan. Pero alam niyo po ba na nature ng kasalanang greed o kasakiman na ito po ay invisible sa atin. Hindi natin ito nakikita sa ating mga puso. Posible, sinasabi natin, yung iba sa gobyerno, yun, talagang sakim yung mga yun, na ang yayaman na pero nagnanakaw pa rin, hindi makontento sa kung ano ang meron sila. Pero sa atin, sabihin sa atin na tayo ay sakim, hindi tayo mag-a-agree. At ito ang isang nature ng kasalanang greed. Ito ay deceptive. Kaya nga tayong i-deceive na hindi natin nakikita ang kasakiman sa ating mga puso. At alam niyo po ba, ang kasakiman
ang pumipigil sa atin upang tayo ay magkaloob ng sagana, ng generous sa gawain ng Panginoon o tumulong tayo sa mga taong nangangailangan ng ating tulong dahil sa sin of greed. Kaya importanteng ma-determine natin. Ang sin of greed, sa ating paunang pag-aaral, makikita po natin, ito yung kagustuhan natin na hindi tayo makontento sa kung ano ang meron tayo. Gusto natin palaging mas marami pa. Mas marami pa. Mas marami pa. At ang isang malinaw na sinasabi sa atin ng ating text na binasa, ang kasalanang kasakiman o greed, hindi lang po ito makikita sa mga mayroon, sa mga mayayaman. Makikita rin ito sa mga wala. Alam niyo po ba yon? Kaya nga sabi ng Panginoon, magbantay kayo, mag-ingat kayo sa laban sa kasalanan ng kasakiman. Merong isang lalaki na lumapit sa ating Panginoong Hesus na nagrereklamo na yung kapatid niya, dahil namatay ang kanilang mga magulang, kinuha niya lahat yung mana. Ayaw bigyan ang kanyang kapatid. So lumapit siya sa Panginoon, Panginoon, ayusin mo ang aming problema. Alam niyo po ba, ang lalaking ito, ang gusto naman niya, hindi naman talaga yung patas. Ang gusto niya, makakuha siya ng higit sa kung ano ang dapat para sa kanya. At dito natin makikita ang dalawang klase ng itsura ng kasakiman. Merong mga mayayaman na gusto nila yung higit pa sa kung ano ang meron sila at nararapat sa kanila. At meron namang mga mahihirap na nagrereklamo. Na gusto rin kung ano yung higit pa sa kung ano ang ibinibigay ng Panginoon sa kanila. So ang sin of greed makikita mo sa mga meron at may wala, sa mga mahihirap at sa mga mayayaman. At ito po ang titignan natin. Una, makikita po natin ang kasakiman sa mayamang lalaki na makikita po natin na dahil nag-ani siya ng marami, ngayon ang problema niya, yung kanyang bodega, hindi nakasya sa kanya hindi nakasya yung mga ani niya. So namumroblema ngayon. Anong gagawin ko? Magpapatayo ako ng mas malaking bodega para doon ko ilalagay lahat ng aking ani. At alam niyo po ba, iniisip lang niya yung kanyang kayamanan, nagiging masaya na siya. So kung meron akong maraming ganitong kayamanan, mabilis ako magre-retire na i-enjoy ko na lang. Magagawa ko ang lahat ng aking gusto. Ang isang sign ng kasakiman, makikita po natin kapag ang tao nakikita niya ang enjoyment niya, ang kasiyahan ng kanyang buhay sa salapi, sa pagkakaroon ng maraming pera. Alam niyo po, hindi naman masama ang magkaroon ng pera. Pero ang hindi tayo makontento at palagi nating gusto na mas marami ang ating salapi dahil iniisip natin na kung darami pa ang ating pera, mas lalo tayo magiging masaya. Kaya hindi sila tumitigil sa paghahanap, pagtatrabaho, pagsusumikap na mas lalong dumami ang kanilang salapi. Sinasabi ng Ecclesiastes chapter 5 verse 10, kung hinahanap natin sa salapi ang ating kasiyahan, kailanman hindi tayo makokontento. At ito yung isang kasinungalingan na sinasabi sa atin, na kung magkakaroon lang tayo ng maraming pera, siguro, hindi tayo ganito kalungkot, masaya tayo. Di ba ganyan yung kaisipan natin? Sa Facebook, makikita mo yan. Kaya, alam niyo po, mag-iingat kayo sa pagpo-post sa social media dahil sinasabi ng Bible, deceitful ang ating puso, masama. So, kung hindi kayo nag-iingat, parang dinidisplay nyo lang ang masamang puso ninyo sa social media. Ito yung isang mapapansin nyo sa social media. Bakit pagdating sa mga material na bagay, dinidisplayan, pinipicturan, kakain lang, tapos pipicturan, tapos iyan. Wala namang masama sa mga ganon. Pero yung reason behind, yung logic behind, sinasabi sa atin, kung meron kang pera, makakakain ka ng masarap. Kung kakain ka ng masarap, magiging masaya ka. Yan ang logic behind.
sa mga ganong klaseng post. At ito ay isang kasinungalingan. Sa Bible, ang kasiyahan nakikita kapag ang sinasabi ay kapag sa John chapter 17, ang eternal life ang makilala natin ang Diyos at ang ating Panginoong Yesus. Merong malalim na balon sa ating puso na tanging ang Diyos lamang ang merong power na punan ang balon na yon. Ito yung reason kapag pinupunan mo yung balon na yon ng mga material na bagay, kayamanan, hindi napupuno kasi hindi sapat. Ang Diyos lang ang sapat. Kaya hindi magiging sapat, palaging naghahabol, palaging naghahanap, palaging nagsisikap, hanggang dumating sa point na mamamatay na lamang at hindi nga natagpuan ang kasiyahan na kanyang hinahanap. Ito yung kwento ng parable na ibinigay ng Panginoon, na meron siyang sobra-sobra at iniisip niya magtatayo pa siya ng panibagong bodega, so kung meron siyang sobra-sobra, magiging masaya siya. At bigla-bigla, anong nangyari? Kinuha ng Panginoon ang kanyang buhay. Namatay siya. So imagine na lang natin, pag-isipan natin, i-analyze natin. Tignan po natin. Iniisip ng taong yon, at sa iba't ibang degree, nagmamanifest ito sa atin, makakakuha tayo ng lesson. Iniisip ng taong yon kung magkakaroon siya ng marami, magiging masaya siya. Kaya hindi siya nakokontento, palagi siyang nagtatrabaho, palagi siyang nagsisikap. Dumating sa point na namatay siya. Di ba? Ngayon, yung kanyang pinagpaguran nasaan? Iniwan niya. Meron na po bang namatay na dinala niya yung kayamanan niya? Wala pa na. Meron na ba kayo nakita? Wala. Iyon ang sinasabi ng Bible, aalis tayong walang dinala sa mundong ito. Dumating tayong walang dinala, aalis tayong walang dadalhin. So ang ibig sabihin, yung lahat ng pinagpaguran niya, yung oras niya, yung buhay niya, sayang. Hindi po ba? Sayang. Kasi wala naman na-contribute yung pera sa kanya. Wala. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, iuna nyo lang yung kingdom. Kasi yun ang disenyo ng Panginoon sa atin. Iuna lang natin ang gawain ng Panginoon at lahat ng mga bagay na kailangan natin, ibibigay niya. So, ang ibig sabihin, yung kalakasan niya, ang buhay niya, ang kanyang karunungan, ginamit niya sa paglilikom ng salapi. At nung namatay na siya, iniwan niya lahat. Iyon. Sayang ang kanyang buhay. So, ang sinasabi sa atin, tama, kailangan natin magtrabaho para punan yung basic nating pangailangan. Tama yun. Pero yung kaisipan na nagpapagal tayo, nag-overwork tayo, kasi deep within iniisip natin kung lalaki yung income ko, kung yayaman ako, sasaya kami. Mali yun. Yan ang pumapatay. Alam niyo po ba, yan ang pumapatay sa maraming mga tao ngayon na nagpapakamatay sa kanilang trabaho para lang kumita ng mas maraming salapi. So makikita mo ang isang mananampalataya na katrabaho, masipag, para punan ng basic na pangailangan. Pero dahil hindi nga nakikita ang kasiyahan niya sa salapi, hindi siya nag-overwork. Hindi siya nag-overwork. Hindi niya ginagawang idol ang kanyang work. Kasi ang priority niya ay ang kingdom ng Panginoon. Alam niyo po ba, yun ang isang picture ng kasakiman. Huwag yung isipin na sa mga mayayaman lang o meron. Sa mga may hirap din, makikita natin ang kasakiman. Papaano? Kapag ang tao, nakikita niya na ang kasiyahan niya ay nakadepende sa salapi, at wala siyang salapi, o paano magre-react ang tao ngayon? Mag-worry. Matatakot. Bakit? Malungkot. Bakit? Kasi wala siyang pera na yun ang iniisip niya magbibigay ng kasiyahan sa kanya. So ang ibig sabihin, kapag nag-worry tayo sa ating pagkain, sa ating kabuhayan, ang ibig sabihin, merong malaking part sa atin na iniisip natin, hindi tayo masaya kasi yung pera natin konti lang. Hindi tayo masaya kasi
wala tayong pera. Kaya malungkot. Kaya yung worry, yung frustration. Alam niyo po, ito yung isang pinag-aaralan ko. Ina-analyze ko. Ang isang tunay na talagang nakapagbibigay ng burden, yung malaking burden na kinakarga natin, alam niyo po ba, hindi man yung kahirapan. Paniwalaan niyo ako, hindi man yung kahirapan. Yung kaisipan, yung kasakiman ang nagbibigay ng burden sa atin na magiging masaya tayo kung marami yung pera. Pero dahil walang pera, natural lang, malungkot ka. Natural, nag-worry ka. So yung nagpapahirap sa atin, yung kasakiman, hindi yung kahirapan. Ina-analyze ko lang. Kasi meron akong diabetes. Pero controlled naman. So, meron pa subali agad na. Controlled naman. Ngayon, ang ginagawa ko para hindi ako maging dependent sa gamot, ang ginagawa ko fasting. So, merong panahon na hindi ako kumakain. Kumakain lang ako once a day, ganyan. May panahon na gano'n. So, ina-analyze ko. So, ang kailangan lang pala ng katawan ko, once a day lang. Ang problema ko, yung marami nga akong kinakain once a day lang yung kailangan ng katawan ko. Ngayon, sa biyaya ng Panginoon, meron kaming naiipon ng konti. So, iniisip ko ganito. Kung wala akong savings, mahirap ako, at kumakain lang ako ng isang beses, isang araw, at ang kasiyahan ko ay nasa Panginoon, ang ibig sabihin, wala akong problema, sabi ko. Habang kumakain ako, ina-analyze ko sa isip ko. Kung mahirap ako, kumakain lang ako once a day, at ang kasiyahan ko sa Panginoon, at yun lang ang kailangan ng katawan ko, ang ibig sabihin, wala akong problema. Pwede ako maging masaya. So ano yung nagpapahirap sa akin? Yung kaisipan na kung meron akong pera, magiging masaya. Ako? So hindi ang kahirapan ng problema. Kaya nga sabi ko sa mga kapatid, kinukwento ko lang, kung halimbawa dalhin kami ng Panginoon sa kahirapan, ang gagawin ko ganito, once a day lang kami kakain. Fasting kami araw-araw. Pero kapag kumain kami, yung healthy naman. Pero once a day lang. Kasi yun lang ang kailangan ng katawan namin Kaya malaking bagay yung diabetes, na-analyze ko na maayos yung situation. So, sa atin, 2 beses na tayong kumakain. Malungkot pa tayo, para bang ang Panginoon, sinara ang langit sa atin. Wala namang problema kung once a day ka lang kakain. Walang problema. Yun nga ang nakakatulong sa ating katawan Yan nga ang problema dahil marami tayong sakit ngayon dahil palagi tayong kumakain. Kaya tingnan nyo yung mga nasa Marcos Village. Merong isa doon, 70 plus years old na, wala siyang karamdaman. Walang maintenance dahil ang kinakain niya kamote. Wala namang problema kung kamote ang kainin natin. Meron bang problema? Wala. Ang problema, kaya tingnan, kung i-analyze lang natin, ang nagpapahirap sa atin, hindi naman yung kahirapan mismo. Yung kasakiman na inisip natin, magiging masaya tayo kung marami tayong pagkain, kung marami tayong pera. So makikita natin, ang Panginoon hindi naman nagkukulang sa atin. Ang problema sa atin, inahanap natin ang kasiyahan sa salapi. Wala naman doon. Wala. Kasinungalingan. Kasinungalingan yun. So, once a day lang, okay na yung once a day na kumakain, fasting, araw-araw. Kung dadalhin kami ng Panginoon sa ganong paghirap, once a day lang kami kakain. So, ang ibig sabihin, konti lang yung kailangan namin, hindi madami. So, ang isa pang itsura ng kasakiman, hindi lang sa mayaman, kundi sa mga mahihirap, makikita rin natin, nagmamanifest yan sa ibang itsura. Halimbawa, sa mga tao na ang security nila ay sa salapi, pagdating sa paggastos, matipid yan. Pero nagsisave. Gusto niya savings. Bakit? Kasi ang security niya ay nasa kanyang savings. So ang point, makikita po natin kung ang security natin ay nasa savings, magsisave ka, hindi ka magkakaloob. Hindi ba? Kasi kapag nagkaloob ka, mababawasan yung savings mo.
Ganito yung kaisipan kasi ng mga tao. Kapag meron ka savings, meron kang nakatagong pera, safe ka, secured ka. Alam niyo po, kasinungalingan na naman yun. Merong naitutulong ang pera, merong naitutulong ng convenience. Halimbawa, kung meron kaming pera, hindi na ako kailangan maglinis ng inodoro, pwede na akong mag-hire ng iba na para maglinis ng aming bahay. Convenience. Pero alam niyo po, ang maraming problema na dinadanas natin sa buhay, hindi naman connected sa mga bagay na yan. Halimbawa, ang kaisipan na magiging masaya ka kung meron kang saving secured ka, alam niyo po ba, ang broken relationship, kapag ang mag-asawa, naghiwalay yan, wala man magagawa ang pera. Wala. At sinasabi ko po sa inyo, kapag ang isang tao, hindi maganda ang relasyon ng mag-asawa sa kanyang asawa, gaano man karami ang kanyang pera, hindi man magiging masaya yan. Yung mga anak, yung pagre-rebelde ng mga anak na hindi sumusunod sa mga magulang, lumalaban sa mga magulang, alam niyo po, hindi kayang solusyonan ng pera yan. Meron mga basic na blessing ng Panginoon na binibigay na libre, na hindi kailangan ng pera. Kapag ang mag-asawa, minamahal nila ang isa't isa, ang lalaki minamahal niya ang kanyang asawang babae, pinaglilingkuran niya, ang babae nire-respeto niya ang asawang lalaki. Alam niyo po ba, isang blessing yan na hindi kayang bilhin ng pera. At sa maraming pagkakataon, alam niyo po ba, ang pera mismo ang nagiging dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang isang pamilya dahil sa pera. So hindi security ang pera, hindi nagbibigay ng security sa atin. O ito pa, secured ka kasi kapag nagkasakit ka, meron kang pambayad ng ospital. Hindi rin totoo yun. Kasi kahit ang pera, hindi naman kayang pigilan ng karamdaman. Magiging komportable ka. Pwede kang pumunta sa isang magarang hospital. Komportable ka, naka-aircon ka. Pero parehas, kapag gusto na nang kunin ng Panginoon ang iyong buhay, wala rin magagawa ang iyong pera. Yung kwento na binasa natin, napakarami ng kanyang salapi. Pero nung dumating ang time na gusto na nang kunin ng Panginoon ang kanyang buhay, meron ba siyang nagawa? Meron bang nagawa ang kanyang pera? Wala. So, ibig sabihin, hindi totoo na kapag meron tayong pera, o marami tayong pera sa bangko, secured tayo. Hindi. Ang nagbibigay ng security sa atin ang Panginoon. At dito natin makikita. Dito natin makikita ang blessing ng gospel. Ito yung mga kayamanan na binigay ng Panginoon sa atin, pero hindi natin ginagamit at hindi natin ini-enjoy. Na dahil tayo ay binigyan ng bagong buhay, binigyan tayo ng salita ng Panginoon, ang Holy Spirit na nagtuturo sa atin, na meron tayong maayos na pamilya pero hindi natin na-appreciate. Ang gusto natin savings. Ang gusto natin pera, pero meron mga blessings na ibinibigay ng Panginoon na libre. Na na-enjoy natin, basic bless, pero hindi natin na-appreciate. Yung hope na meron tayo na anytime na nakunin ng Panginoon ang ating buhay, ay merong eternal life. Na ang kamatayan ngayon sa atin ay pintuan patungo sa langit. Na alam niyo po ba, hindi kayang bayaran ng anumang klaseng kayamanan yan. Na ibinibigay ng libre ng Diyos sa atin na nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Na pwede nating harapin ngayon ang anumang klaseng karamdaman, ang kamatayan, anumang klaseng problema, dahil alam natin ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa ating ikabubuti. Yan ang accomplishment ng krus ng ating Panginoong Yesus. Pero hindi natin na-appreciate yan. Ang gusto natin, pera. Savings. Na wala naman talagang value, na hindi naman talaga tunay na nagbibigay ng security sa atin. So, ang isang reason kung bakit hindi tayo nagkakalob, kasi kung nakikita natin security yung pera natin, savings natin, ay natural, hindi ka magkakalob. Para mong kinukuha yung security mo, para mong pinamimigay yung security mo, hindi talaga pwede. Pero the moment na makita natin ang security natin sa Panginoon, magiging generous tayo. Ang pera sa atin ngayon, pera lang. Na ibinigay ng Panginoon sa atin para gamitin. Hindi lang para sa ating sarili, para sa Kanyang glory. So, hindi nakataya yung security natin. So, pwede tayong magkaloob, pwede tayong maging generous sa ating pagkakaloob. So, nakikita natin paunti-unti,
Malaki yung problema natin kaya hindi tayo nagkakaloob. Ang pagkakaloob ay bunga lang ng ating maturity. Ang isa pa na makikita natin na itsura ng kasakiman, sinabi ng ating text na binasa, yung mga lili, sa parang hindi man sila nagtatrabaho, pero binibihisan ang maganda ng Panginoon, libre. Alam niyo po ba, marami sa mga tao ngayon gumagastos ng sobra-sobra para maging maganda sa paningin ng ibang mga tao. Bakit? Bakit ba yung mga tao gusto nila yung madaming sasakyan, madaming bahay? Yung realidad naman, isa lang ang pwede mong gamitin. Ang realidad naman, isang kwarto lang ang pwede mong gamitin. Bakit? Kasi merong gustong patunayan. Bakit gumagastos ng malaking salapi sa mga damit, sa mga sapatos? Bakit? Kasi gusto nilang maging maganda sa harapan ng maraming tao. Kasi ganito ang mundong ito. Tinitignan yung tatak ng damit mo. Kapag pumasok ka sa isang lugar, tinitignan yung bag mo kung anong tatak. At ngayon ko lang nalalaman, meron palang mga millions na halagang bag. Merong mga damit na halagang 100,000, 200,000, 300,000. Bakit sila gumagastos ng ganun? Kasi gusto nilang respetuhin sila ng mga tao. Gusto nilang i-admire at tanggapin sila ng mga tao. Yun ang kaparaanan ng mundong ito. So kung ganun mag-isip ang isang Kristiyano, mag-i-spend siya ng marami. Palaging bibili, palaging gumagastos. Hindi siya magkakaloob. Gagamitin niya sa paggastos, hindi sa pagkakaloob. Pero i-analyze po natin. Kapag meron kang, halimbawa, yung sasakyan mo, halagang 100,000,000, rerespetuhin ka ng mga tao. Pero ang totoo, hindi man ikaw ang nirerespeto nila, yung sasakyan mo. Hindi man ikaw. Kaya kapag wala na yung pera, di ba, wala na rin yung respeto ng mga tao. Ginamit ka lang. Tinuturuan mo sila na irespeto yung mga bagay na meron ka at hindi ikaw. Na kapag wala na yung mga bagay na nakikita nila na ina-admire sa'yo, wala na rin yung respeto. Ang ibig sabihin, hindi naman totoong respeto. Hindi naman totoong acceptance yung ibinibigay ng tao. At ang reason, ang isang magiging proud tayo. Magiging proud, masisira tayo. So makikita natin, ang tunay na acceptance, ang tunay na value natin, makikita natin, napakataas ng ibinigay na value ng Panginoon sa atin. Hindi lang 100,000,000, hindi lang bilyones. Ang value ng isang Kristiyano sa harapan ng Panginoon, alam niyo po ba, ang Panginoong Yesus, ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang Panginoong Yesus na napakayaman, pero naging dukha upang tayong mga dukha ay maging mayaman sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. So ganito kataas yung value natin na kung maranasan lang natin at maging totoo sa atin, hindi man natin gagastusan yung mga bagay na hindi naman natin kailangan. Saan mo dadalhin? Ibibigay mo sa gawain ng Panginoon, sa mga taong nangangailangan. Kasi doon hindi sayang, nag-i-invest ka eh. Merong isang preacher na nagsabi, i-spend mo yung pera mo sa mga bagay na nagpapatuloy hanggang sa eternity. Kung bibili mo yan ng damit, kapag nasira yan, wala na yan. Kung ibibili mo ng pagkain, kapag itinain mo na yan, wala na yan. Pero kung itinulong mo sa mga mahihirap, ibinigay mo sa kingdom ng Panginoon na magpapatuloy hanggang sa eternity, ang ibig sabihin, ang iyong kayamanan ay maghihintay sa langit. Hindi na sayang ang iyong kayamanan. At kung meron tayong ganong klaseng perspective, mag-invest tayo sa kingdom ng Panginoon. At hindi natin nakikitang kalugihan ang pagkakaloob. Nakikita natin itong blessing. Sa ating mga mananampalataya, kapag nahihirapan tayong magkaloob,
Ito yung time na i-search natin ang ating mga puso. Ang ibig sabihin, mayroong problem na ipinapakita ang Panginoon sa atin. At ang pagkakaloob, hindi lang po sa mga mayayaman. Hindi. Hindi. At ito po ang gusto kong i-drive sa atin. Kailangan natin magkaloob, mayaman man o mahirap, kasi kailangan natin patayin ang kasakiman sa ating puso. Kung hindi ka naman ganun kayaman at nakakaraos ka, isang bagay na kailangan pag-usapan at i-practice. Kahit magkano lang, magkaloob ka. Magkaloob ka. Huwag mong isipin na dahil mahirap ka, hindi ka na kailangan hindi, kailangan mo magkaloob. Bakit? Kasi yung kasakiman, alam mo ba kung bakit nagiging miserable ang buhay mo tuwing nag-worry ka? Dahil sa greed. Dahil sa greed. Ngayon, paano mo papatayin niya? Tama, tumingin ka kay Kristo. Na ang value mo nakadepende kay Kristo, ang kasiyahan mo nakadepende kay Kristo. Pero kailangan mong i-reinforce yun. Paano? Sa pagkakaloob. Na tuwing nagkakaloob ka, Panginoon, ang kasiyahan ko, ang value ko, wala sa aking salapi. Nasa aking Panginoong Yesus. Kaya magkakaloob ako. Kaya makita nyo, yung mga Macedonians na naghihirap, pero nagkaloob sila ng malaki. Sila pa yung nagunahan na magkaloob. Ayaw sana ni Apostol Pablo kasi mahirap sila, pero sila pa yung nagunahan na magkaloob. Ang ibig sabihin, kailangan natin, sa pag-aaral natin ngayong umaga, ang gusto ko lang i-drive, wag muna yung amount, kailangan natin magkaloob. Mayaman man o mahirap. Kasi kailangan nating patayin ang kasakiman sa ating puso. At ito yung disenyo ng Panginoon sa atin, na bibigyan niya tayo ng pera. Ngayon, base sa kapasidad na ibinigay sa atin, nagkakaloob tayo. Ngayon, kapag nag-stop sa atin yung pera, masisira tayo. Ito yung sigurado. Kapag hindi ka nagkakaloob, masisira ka. Ikaw ang masisira. Ikaw ang masisira. Lalamunin ka ng greed, ng kasakiman. At wala kang power na i-overcome ang mga paghihirap sa buhay mo. Paano mo i-overcome ngayon kapag binigyan ka ng karamdaman ng Panginoon? Matinding karamdaman. Kung ang security mo, ang pera mo, at binigyan ka ng Panginoon ng matinding karamdaman, ano yung gagawin mo ngayon? Wasak ang buhay mo. Wala kang power na i-overcome ang pagsubok na yan. Kasi hindi ka nagkakaloob. Sinanay mo ang iyong sarili na ang security mo ay ang iyong pera. Sinanay mo ang iyong sarili na ang iyong kasiyahan ay ang pera. Kaya kapag mayroong dumating na matinding karamdaman, wasak ka. Wala kang power. Kasi hindi mo sinanay ang sarili mo sa pamamagitan ng pagkakaloob na, Panginoon, ang value ko, ang security ko ay ikaw, hindi ang aking salapi. At every Sunday, ginagawa natin yon, opportunity na i-train natin ang ating mga puso. Ngayon, kung mahirap ka, wala ka talaga. Ito yung prinsipyo. Tayong lahat, alam natin to. Kapag ayaw, maraming dahilan. Kapag gusto, may paraan. Alam natin yan. Kapag mayroong emergency, kaya natin maglabas ng pera. So, ang ibig sabihin, kung paglaanan lang natin ng pera yung pagkakaloob kahit magkano lang, meron tayong ibibigay. Hindi dahil kailangan ng church ang yung pera. Hindi. Dahil kailangan mong magkaloob para patayin ang kasakiman sa iyong puso. Ngayon, ano yung value na ibibigay sa atin? Kung maghirap ka man dahil pinapatay mo ang kasakiman. Hindi ka malulungkot, magiging masaya ka. Tinitrain mo ang sarili mo na ang kasiyahan mo wala sa pera, nasa Panginoon. So makakayanan mong i-overcome ngayon ang paghihirap. So, ang bottom line dito, kapag mayaman tayo sa ating inner being, nagiging totoo sa atin ang kayamanan ng ating Panginoong Yesus. Magiging generous tayo pagdating sa ating mga salapi. Hindi mahirap magkaloob. Hindi mahirap magkaloob. In closing, gusto ko lang banggitin, si Tim Keller ang nagsabi nito. Sabi niya, anumang bagay dito sa mundong ito maliban sa ating Panginoong Yesus, kapag ginawa nating Panginoon, kailangan nating ibigay ang ating buhay para sa Panginoon na yon. Kung ang trabaho mo ang ginagawa mong Panginoon, kailangan ka magpakamatay para sa iyong trabaho. Kung ang salapi ang ginawa mong Panginoon, kailangan ka magpakamatay para makaipon ng maraming salapi. Pero iba, sabi nga pagdating sa ating Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus, tayo ang kanyang ginawang treasure at ibinigay niya ang kanyang buhay para i-purchase ang ating
kaligtasan. Kapag nakita natin ang kayamanan na ibinigay ng Panginoong Hesus sa atin at naging totoo sa atin, madali. Ang pera ay pera lang sa atin. Hindi natin kasiyahan, hindi natin security. Hindi natin nahanapin sa ating salapi ang ating value at respeto ng ibang tao. Ang pera ay pera lang na ipinagkatiwala ng Panginoon para sa kanyang kingdom at para sa kanyang glory at hindi lang para sa ating sarili. Sige po, kung merong question, suggestion. Sige po. Maganda mag-fasting. One meal a day. 1 meal a day. Maganda na yan. Di man maganda yung sobra. Di man maganda. Kaya nagkakasakit tayo kasi sobra-sobra yung kinakain.